The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello mga kaututang dila, this is Jay. Reggie. This is Yupat, malaki ang iBag, kaya salamin. Okay, so topic natin ngayon is regarding dun sa news galing sa PTV4. Yes. Regarding kay Project Nightfall. Okay. Pakita lang natin para mapanood. Di kasi alam ni Reggie ito eh. Actually, walang alam si Reggie dito. Nightfall. Kasi pala ko lang Nightfall, nilaglag yung gabi. Yan. Ano natin. Check natin. Ang movie, ang clip. So, na ba yun? Bumuelta si Women Grandmaster Janelle May Frayna sa viral post ng social media personality na si Agon Hair o mas kilala bilang Project Nightfall tungkol sa Filipino chess prodigy na si Vince Rafael Operiano. Ayon sa Project Nightfall, mag-isang umanong pumunta si Operiano sa Thailand para sa isang chess competition noong 2022 at 3 gabing natulog sa airport. Pinabulaanan naman ito ni Frayna na sinabing sumunod ang ama ni Operiano sa Thailand dahil hindi pinapayagan ang mga menor de edad na mag-isang maglaro lalo na sa ibang bansa. Dagdag pa ni Frayna, suportado rin ng Philippine Sports Commission si Operiano, gayon din ang iba pa niyang mga kasamang chess players. Humingi naman ng paumanhin ang Project Nightfall nitong Martes at inalis na rin ang kanilang naunang post. So, yun. Okay. I-review ko lang yung context. Ang context kasi na is nagawa ng video si Project Nightfall. Hindi ko alam yung pangalan niya. Binanggit dun sa balita pero hindi ko alam yung ano na page na lang para iwas libel na rin. Si Project Nightfall ay gumawa ng video regarding sa chess player daw na prodigy na sa Pilipinas na bata pa siya. 8 years old lang yata. Okay. So, ang kwento niya doon sa video niya is pumunta raw sa airport sa Thailand, sa Bangkok. Tapos natulog ng 3 gabi. Pumunta mag-isa, natulog ng 3 gabi sa airport Thailand. Yung bata. Okay. Kaya sabi mo lang suporta ng Pilipino. Pinabayaan ng magulang ba yan? Yung sinasabi niya? Parang gano'n ang ano. Okay. Pero according naman dun sa Pilipino yung si ano parang sinabi na ano natin parang ano nga ba grandmaster ba yun or parang isa sa mga pioneer yung nag-aano sa chess club sa Pilipinas. Sabi niya meron daw coach Nakasama. Okay. Tapos may mga ibang mga Delegate. player. Delegate. Tapos pagdating daw sa airport, diretso sila sa 4-star hotel. Okay. May 4-star hotel daw. Tapos yung tatay daw, since siyempre aminin naman natin mahirap na bansa ang Pilipinas, ang kaya lang sagutin is yung mga player. Yun ang delegado lang. So yung tatay, para raw makasuporta sa anak niya, nang likom, nang hingi ng tulong sa mga kakilala, mga kamag-anak siguro, mga donation. Para mapunta. Nakapunta kinabukasan. So yun yung kwento, sabi nung So ang nangyari yun nga, nag-sorry naman daw si Project Nightfall tapos tinake down na yung video. Maganda yun, naging iba yung sobrang naging iba yung kwentong ginawa ni Nightfall dun sa bata. Parang iba yung pinalabas niya. Pinabayaan yung bata ng Philippine government. Pinabayaan din ng magulang. Sa akin na pagkakatingin ko sa kanya. Sa kanyang post. Dun sa kanyang page. Ilang taong bata, Unang-una, 8 years old, hindi ka makakalusot sa immigration. Hindi ka makakalipad mag-isa. Isa pa yun, minor.
Diba? Hanap Paano ka sinabi mo namang ano yan, si Alice Guo nakapunta ng Indonesia mag-isa. Lalo na international, pag international may higpit, diba? Oo, hindi yan makakalabas ng immigration. Si Alice Guo lang nakagawa na lang hindi dumada. Hindi naman siya minor. Pero siya yung hindi dumalagpas yung passport. Diba? Yes. So, may higpit ang immigration natin bakit dyan. niya pinost yun? Oo, intention niya? hindi siya nag-ano. Anong yung intention niya? Ito personal ko to. Okay. Ang intention niya is Pinoy baiting. Kasi lahat ng video na may Pinoy, ewan ko ba sa mga, hindi naman sa bakit ba tayong mga Pinoy, pag kino-content tayo ng mga foreigner, kagaya ni Nas Daily, tuwang-tuwa tayo. Masyado tayo, kahit nung sinasabing we are poor, the country is suffering. Minsan nga nakakita ko, yung mga hindi kilalang vlogger. Hindi sila kilala, hindi talaga sila kilala, wala Pero pag makita mo ang kumain sa Jollibee, ang dami ng views nila. Tapos sunod-sunod na yung tackle nila sa Pilipino. Following nila. Kumain sa Jollibee. Yung iba, nanood ng Let's Try Filipino Snacks. Mga ganon. Manood ng may ng balot. Mga ganon. Tumataas sa views nila talagang kaya nagpupuntahan dito yung mga foreign vlogger minsan eh. Yun nga. Si Foreign Germs. Diba? Pupunta ng walang career sa ibang bansa, pumunta ng Pilipinas, ngayon mayaman na dito. Dito na sila nagpapa-party porn. Yun nga. Kasi nga, masyadong nadadala. Masyado tayong pag narinig yung Philippines sa mga video, hapot na tayo agad. Philippine ka pa naman, SEA Games ka pa. Diba? Hapot ng hapot. Kasi pag nakakarinig ng Philippines sa video ng mga kayo, basta nakarinig tayo ng Pilipino, basta foreigner na ginawa sa Pilipinas yung parang proud na proud ka. Pero kung tutusin, sila yung kumikita, hindi naman tayo. Tsaka hindi, masyadong malakas tayo kasi number 1 tayo sa exposure sa cellphone sa internet eh. Haba ng internet speed natin sa Pilipinas, pero number 1 tayo sa haba ng ginagamit ng screen time natin sa cellphone. So tayo sa pinakamahaba. Paano? Kahit 1-year-old dito nagsa-cellphone eh. Kaya nga masyadong umiyak yung bata. Cellphone. Yun ang ginagawa nating pampatahan. Yun nga. So, talaga number 1 tayo sa screen time. Nagiging na tayo, masyadong tayong Pero number 1 tayo sa text eh. Masyado tayong mayakap sa technology na minsan nagiging OA tayo sa technology. Hindi, tsaka ewan ko, siguro pansin ko lang, sobrang kailangan kasi ng Pinoy ng validation. Isa pa yun. Hindi, ako kasi, wala akong, hindi ko kasi, never ko naging yan eh. Kung anong tingin mo sa akin, edi yun. Kung yung may nambaba sa akin, kung tingin mo kawawa ko, di yun. Kawawa. Ikaw na maswerte, kami kawawa. Problema ba yun? Kami na din nag-research. Ikaw mag-research ka, mas maganda. Kumbaga, bakit mo kailangan ng validation ng iba? Ang mahalaga, ikaw sa sarili mo, alam mo kung ano yung kaya mo. Yes, alam mo hanggang saan ka, di ba? Di ba? Kasi napapansin ko 'yon. Kunyari, sabihin natin, singer, Olivia Rodrigo, Half Pinoy, ganyan. Tapos Bruno Mars, Half Pinoy. Meron tayong nakilalang singer na kunyari kung sino man na hindi mo naman kilala masyado. 10% Pinoy. Wow, proud to be Pinoy. Kailangan mo yung lolo ng lola niya kumain ng balot sa Pilipinas dati. Wow, proud to be Pinoy. Di ba? Masyado tayong nakiklikbait na tayo eh. Pinupunta na tayo ng mga iba. Record na. Nagsimula na. Nagulat ako, gumalaw yung camera. Tulad nung kay Nas Daily, di ba? Di ba? Pinagkakita niyo nung gusto siya akong mangod. Di ba? Masyado kasi tayong uhaw sa validation ng iba. Kaya ang nangyayari yun ang nangyayari sa Pilipinas eh.
ginagawa tayong Gatasan na tayo. sa tawag doon. Kasi sinasabi nila, okay sa tourism natin, yan dahil maraming pero siyempre. Nakakaingan nyo, pero siyempre, yung iba clickbaiting talaga eh. Para pinupuntahan tayo ng mga foreigner para tayo yung itatopic para tayo yung manood kasi tagal natin, ang haba ng screen time natin pag yun ang pinapanood. Bakit tayo rin pala yung ginagamit nila. Kahit minsan nakita ko yung reaction ng bata sa mga Pilipinos na pangit na pinapanood na, laki ng view, taas ng views. Ito, isipin mo na lang manood ka ng mga palabas. Gagamit yan ng isang word, may singit lang Philippines. Kaya nga, napapansin mo na rin. Pansin nyo? Money heist. Diba? Saan tatakbo raw yung pagkatapos? Philippines. Sa Philippines. Diba? Pero, nakita mo kung saan pumunta. Ibang bansa yun, hindi naman Pilipinas yun eh. Kaya nga eh. Hindi ko matandaan kung itong Nito lang, Squid Game 2. di ba may Philippines din nabanggit? Di ba? Hindi ako nagkamali. Nabanggit din ng Philippines Saan sa Squid sumakbo Game. raw yung scammer ng coins, yung di ba meron doon sa yan, tumakbo raw. Akala ko tumakbo na sa Philippines. Di ba? They are using the word Philippines para mag-grab yung attention mo. Pilipino. Kasi Filipino. Philippines! Gawin mo, all over the world, ilang milyon ng Pilipino. Oo, tsaka hindi. Talagang pag nakita nila yung word ng Pilipino, Pinoy, sa mga Philippines. Talagang obligado nga sila panoorin niya. Nangyayari, di ba? Imbis na pamimili ka, Philippines! Oo. Yung parang ganun ba tayo ka uhaw sa validation? Di ba okay lang namang maging proud na Pilipino. Pero yung minsan nagagamit na kasi talaga nagagamit na tayo. At saka ang hindi ko maintindihan ganito kasi. Pag something na kunyari Manny Pacquiao, yung na boxer, Pilipino. Proud Pinoy. Subukan mong Pinoy na yung mga Pinoy naman na nasa abroad, hindi, US citizen na ako. Di ba? Kaya pagka may about sa Pilipino, hindi, proud Pinoy pa rin ako. Pero pagdating sa nagkausapan ng corruption, yung mga Pinoy na yan kasi. Yung mga ganyan. Di ba? Ang pagiging Pilipino, kay mapangit, kay maganda, accept mo na Pilipino ka. Gagawa, bugot mo yan. Diba? Ngayon, kung US citizen ka na, US citizen ka na. Huwag kang magpaki-proud Pinoy. Dual citizen ako kasi. Kung Australian citizen ka na, huwag kang mangainom sa Pilipinas, maawa ka naman. Paano namang sinabi mo Parang sinabi mong yun Hindi lang, may nabasa kasi ako. Akala ko naalala ko si Project Nightfall dati yan. Why Philippines dinala din niya yung post na yun kasi marami nagalit sa kanya. Voted dictator. Siyempre. Parang gusto niyang kasi nakikialam ka sa sa politics ng Pilipinas which is against the law. Tsaka nabasa mo lang naman yan. Napasya doon. Tsaka nabasa lang yan naman yun na. Pinanood ko yun, na-visit din ako kasi pinapalabas niyo na review yung election. Ano ba pinapalabasin na tayo hindi marunong mamili ng wala tayong isip. Ano ba akala niyo sa amin? Hindi kami marunong mamili ng kung sino yung magnanakaw ng pera namin? Parang pinapalabas niya kasi na hindi na tayo natuto. Kahit sabihin natin hindi na tayo natuto, wala ka nang pakialam doon. Si Project Nightfall ba taga saan? Hindi ko alam eh. Kasi kung taga-US siya, sinong presidente niyo ngayon? Mas gusto ko na yan kaysa kaya. Pero ibig sabihin, locus talking. Diba? Locus talking. Hindi ko alam kung wala kang pakialam sa namin dahil hindi kami nakikialam kung binoto niyo si Trump. Hindi ko alam kung anong nationality niya sa totoo. Pero yung napanood pero may binanggit na pangalan, di ba? Di-search natin kung ano nationality ng pangalan mo. So, pero, di ba? Sa akin kasi, Philippine politics, you leave it to the Philippines. Kahit pa sabihin mong corrupt yung mga nakaupo dyan,
Wala, tsaka hindi ka naman butante ng Pilipinas. Hindi ka rin naman magsasuffer. Ba't mo ginagatasan yung mga kami. Kumikita ka sa amin. Polish pala siya, nationality Polish. Polish ka pa. Taga-Poland pala siya. European ka pala. Nakita ko yung dyan nagtago dati si si dating namayapa na leader ng CPP-NPA. Panalo ko na. Diyan nagtatago yan dati sa European Union. Kasi meron yata country ba dyan na hindi tapos pwede ito talaga napansin yung video. Nanalo si Bongbong, kakapanalo pa lang niya yan na parang Pilipino hindi marunong mag-decide, hindi na natuto sa history. Bakit lahat ba kami ng Pilipino ganun? Parang ganun na ba pinili ng Pilipino yung anak ng dictator? Bakit anak hindi naman yun yung dictator, di ba? Kasi hindi kami ganung mag-isip. Kung ganun siya mag-isip na ang bunga ay ang puno ay ang bunga. Di ba? Iba yun. Although yun, sa puno siya ang bunga. Parang ganun, di ba? Pero sa puno talaga, Pero sa tao, di ba? Oo. Magkaiba yun. Naging lang siya. Hindi naman kami puno Oo. Ano kami, bunga? Oo. May bunga? Hindi, totoo lang. Yung kanya kasi is creating content na talagang hindi. Ang target is you're just targeting the Philippines para meron ka maikon. Kasi alam mo na yung mga mag-react. Alam niya kasi una-una. Alam niya sa sarili niya, hindi naman ako madedemanda. Dahil kasi kung sa akin. Tsaka yun nga, social media. Wala naman siyang babanggitin na Ano ba yung intention niya para ilabas yun? Para kumita? Siguro. Kasi siyempre, marami magre-react. Ang nangyari kasi, marami mag-review. Ilang araw nakapost yan, ilang maraming views yan. Dito siya. Marami na dyan na pag na-collect yan, pag kumita na siya, di-delete ko na. Okay na, next. Ang nangyari, parang shortcoming yung kanyang sorry lang sorry, mali pala. Burahin ko na. Hindi na siya hindi man siya nagbigay ng video ng apology. Pwede naman ganun. Kasi sorry na lang. Nagtitrigger siya talaga ng ng emotion, ng controversy. Para, siyempre, dumami din yung views niya. Yun yung niya. Ito yung mga clickbait. Kasi sabihin mo na, naggawa yung dati niyang video, yung sinabi mo nga, kay Bongbong. Yung kay Bongbong at kay Lenny. Hindi, yung kay Bongbong talaga yung pagkapanalo ni Bongbong. Oo nga, di ba parang sinabi niya, merong may maayos, napanood ko yun there's some, tapos naka-picture si Lenny, di ba? Na some good politicians, but sige, sabihin natin, anong tinatarget mo dyan? Unang-una, tinatarget mo supporter ni Bongbong na magagalit. Tinatarget mo, kasi 31 million yun. Tinatarget mo supporter ni Lenny. Position, di ba? Ang tanong, bakit mo tinatarget yung mga yun? Wala ka namang kinalaman sa Pilipinas. Target niya, yun nga, yung views. Pareho kayo ni Nas Daily Di ba? Puro views ang target nila. Nanggaling din siya kay Nas Daily Oo nga, alam ko galing siya sa Dati nga, nung lumabas yung issue niyo, pinagtatanggol pa niya sa Nas Daily. Tapos bila siyang, mainit na yung issue, bila siyang tumahimik. Pero dati, alam ko, pinagtatanggol niya sa Nas Daily. Totoo lang, yung si Project Nightfall, tsaka yung yung mga yan, asar ako doon sa mga vlogger na yan, hindi ko pinagpapanood yung mga, kasi Pinoy baiting, laging Pinoy ang tinatopic nyo, di ba? Kasi yung mga para sa alam na nila yung market strategy in terms of ganyan para kumita, di ba? Saka, ewan ko rin talaga, pero aminin ko rin kasi, mga Pinoy din kasi ang may kasalanan Kasi, pagka foreigner ang nagsalita, ewan ko. Madali tayong bilis tayong mainganyo, bilis nating matrigger, ang bilis nating Mag-view agad, tingnan ko nga to. Follow ko nga. Ano na yun, kapag foreigner lalo. Nandito na Kung sana nga naging foreigner na lang tayo para pinagpapanood yun yung mga sinasabi namin, di ba? Ang daming foreigner na nandito. Ang daming nagkakagawang Pilipino, hindi man na napipicture sa social media. Tangkilikin nyo yung vlog ng mga Pilipino. Hindi, kahit naman hindi nagbablog. Ang dami dito nagkakagawa, pero yung kalimitan na foreigner nagpapa-40 dito sa Pilipinas, grabe ang views. Pero hindi, puring-puring nila. Pero yung mga nakita mo ba yung mga paring nag-papalicitate ng ampunan?
Wala man lang ano yun. Wala man lang thank you yung mga yun eh. Hindi sila naghahanap ng kapalit. Wala silang conditional, no? Wala silang tinatanggap na kahit ano. Wala silang unconditional yung ginagawa nila. Pero nangyayari? Hindi naman sila napapansin, hindi naman na yung mga nagsisiksik lang sa Pilipinas na kunwari tumutulong ko, no? Doon tayo... Usually nga, yung mga ganyan pa, predator pa yung mga yan. Nangyayari nga talaga, pupunta sila dito, parang ginagawa nila. Si Kibulo, yung dami niyang tinulungan. Parang parang ayuda yan na naman tayo, babad na naman tayo sa ayuda. Kaya ganun na nangyayari. Property porn, ayuda rin yan. Pakita kung bakit. Actually, hindi ayuda. Sila lang din naman nakikinabang. Bakit ba? Parang pinapaasa tayo sa mga ganyang false hope na... Tsaka, wala ba tayong sense of... Sabi nga may Pinoy pride pero wala ba tayong sense ng sarili nating pride na hindi tayo nagmumukhang sabik sa atensyon ng iba? Mga diba? Foreign countries, foreign people. Kailangan ba natin ng isang Project Nightfall na magbabalidate kung okay ang suporta natin sa mga atletang Pinoy? Kailangan ba natin ng isang Project Nightfall na magsasabi kung tama yung binoto nating presidente? Tayo mismo makakaalam na. Alam naman natin na ang bigas hindi pa rin 20 pesos pero sabi, magiging 40 plus na lang. Pero hindi magandang excuse me. Pero okay naman daw yung bigas na yon. Pero in fairness naman, mahirap din talaga. Ang dali nating magsabi ng mga ganyan na bakit ang pangako 20 pesos na bigas hanggang ngayon. Ang dali-daling sabihin natin ng mga ganyan. Pero hindi kasi isang tao, hindi isang presidente ang mag-aangat ng buhay ng Pilipino. Lahat tayo. Paano, yun nga, paano nang magagawa yun? Kung marunong tayo siguro sumunod, mangyayari yan. Pag sinabi niya, siyempre, pag sinabi niya, gawin yung 20 pesos siya, kung susunod ka, gawa ka ng paraan, mismo ikaw, Pilipino, ang gagawa ng paraan, na gawin mo, mangyayari, di ba? Pero kung iaasa mo lang sa presidente na, paano? Tsaka hindi ko maintindihan, ganito na lang yun nga, sabi mo nga, ewan ko, mga Pinoy kasi ganun. Inisip nila, pag napalitan yung presidente, yun parang mesaya, yun yung savior. Parang isang click lang yun. Hindi ganun may proseso. I-check nyo yung presidente nyo hanggang sa pinakababa, hanggang sa barangay captain nyo. Dahil kasi lahat yan kailangan magtulong-tulong para maayos yung Pilipinas. Gagalaw yan, hindi pwedeng, yung barangay captain, mga pababa, nasa baba. Halimbawa. Lang. Di ba hindi? Lahat tutulong ka mula sa baba. Kaya natawa ko to sa sinabi ni Willie, Revillame, sabi niya, di magsasabi ako sa presidente, siya naman yung pinakamataas. Hindi siya yung magdidesisyon na. Demokratiko tayo. Meron pang desisyon ng senador, meron desisyon ng Congress. Hindi man tayo so ginagawa. Akala mo kung ganun lang kadaling magpresidente na ako, tapos sabihin ko, sige, piso na lahat ng piso ang gas, piso ang di ba? Ganun lang pala kadali. Hindi yun imposible. Speaking of Project Nightfall, yung nag-solve siya doon sa mga Pilipino about kay Bongbong. Parang sinisipa niya yung mga taong hindi makatanggap daw ng reality. Nakita rin yung tusay ng Pilipino na maraming daw nagdedetret sa kanya. Parang naisip pa siya ng mga nagdedetret sa kanya. Hindi niya sinisi yung mga... Hindi dinisregard niya yung bumoto sa mga 33 milyong Pilipino bumoto kay 31 milyong Pilipino bumoto kay Marcos. Nagsabi lang siya ng gano'n. Tapos sisisihin pa niya yung mga na... SD card niya lang daw kasi yung bumoto. Masabi. Sinasabi nila. Makita mo yun naman, kahit naman sa survey na nila yun, di ba? Mataas ang na yun. Naalala ko nga yung survey nung ba yun? Ng isang news agency sa Facebook. Mga bumoboto kay Lenny is mga pangalang kakaiba. Nung nagbotohan na yung mga Pilipino, tinanggal nila yung post. Okay. Naalala ko yun. So, pag gano'n, may demokrasya kami. Kahit na sabihin mo... Hindi mo kami pwedeng pakalman dahil ka. Kasi hindi ka botante rito
Tama na, yung mga narinig mo, wala namang isang proof. Wala ka sa Pilipinas eh, wala kang wala. Tsaka kahit sabi mo ng mali ang binoto ng Pinoy. Sabi mo ng let's give the mali benefit of the doubt. Mali ang binoto ng Pinoy. Wala kang pakialam dahil hindi ka dito nakatira. Hindi ikaw magsasabi ng Pinoy pa rin magsasabi nun. Kasi hindi kami nakikialam sa pagboto kay Trump. Hindi kami nakikialam sa So sa Poland, hindi kami nakikialam. Wala kami alam sa... Wala kang pakialam sa bansa niya. Hindi namin pinapakialam bansa niya. Hindi ka namin kilala presidente niyo eh. Pero ikaw, pinapakalam mo yung presidente namin. Yung sa amin. Nakakalkal mo. Para lang para kumita ka. Bakit ay pakialaman yun sa Poland? Ba't hindi yun na-i-content mo? Oo, yung Poland. Kasi mga tatalino tao dun eh. Okay. Pag kinontent niya yun, baka di siya pansinin. Hindi siya kikita. Hindi siya kikita. Pag yung kinontent niya Philippines, mahaba screen time sa cellphone. Mahaba screen time in total. Magandang views to. Tapos ano pa siya? May inang views to. Tapos foreigner pa daw siya. Maraming tambay dito manonood. Di ba? Yung mga ano ngayon kung mag-priority namin ng ML kaysa pagkain namin araw-araw? Diba? Wala kayong Wala kang pakialam doon dahil hindi ka namin friend. Tsaka una, di ba? Yung mga nag-ML, di mo lang alam, pinagkakakitaan din nila yan. Oo. Yung basher nga natin, di ba? Nag-stream ng ML. Wala namang views. Actually, wala talaga akong alam sa Polish politics. Okay. So, tatalino nga lang sila pero kasi hindi sila may mas sa kanila sa critical thinking siguro, kaya hindi kikita yung mga ganyan. Baka hindi siya nahawahan. Kasi totoo lang, what you're doing is against our law. Wala kang karapatang magbigay ng opinion mo or wala kang karapatan na makialam sa politics namin. Dahil foreigner ka. Hindi ka naman namin botante. Mag-ano ka muna, baka gusto mag-apply ka. Kasi kahit hindi naman sa botohan ng presidente, politics pa rin yung tinitira niya. Yung pag-ano natin ng sa singing, sa athletes natin. Paano natin supportahan? Paano natin supportahan, di ba? Kung gusto mong palabasin, papaya kami sa mga protest. Kasi tinitira niya dyan yung PSC, Philippine Sports Commission, di ba? Yung mga sinasabi mo, papaya kami sa di ba? Ang galing-galing nga ng Gilas. Lahat ng suporta namin nasa Gilas. Kahit ang nakaka-gold medal si Yulo, Gilas pa rin kami. Gilas pa rin kami. Tsaka lang namin mapapansin si Yulo pag nanalo na. Pagka nagka-gold na. Pero hindi, may suporta si Yulo. Oo. Si Chloe. Oo. Ito, sa government. Gumanda na nga natin, di ba? PSA, gumanda si Mami. Oo. Si Mami. May suporta pa, di ba? Pati Japan, sinuportahan. Di ba? Ganon kami kagaling. Kaya wala mo kami pakialaman. Sa sobrang pag-support namin, pati Japan din sinuportahan ni Mami Yulo. Di ba? So, cheers sa'yo. Doon sa'yo nag-chess sa bata, nakalatkat ka rito, wala ka namang kinalaman. Since speaking of usapan na rin lang din to na sports, isama na rin natin, may mga nambabash kay Carlos Yulo dahil siya yung ginawang athlete of the year. Bakit hindi? Yun nga Sino ba ang gusto nila? Sino ba? Yung mami ni Yulo gusto nila? Bakit daw ginagawang athlete of the year ang walang tawag doon, walang utang na loob na anak? Ha? Wala naman sa athlete ang pwede anak. Wala sa criteria yun. Huwag kayo masyadong nila. 2 gold medal is 2 gold medal. It is Olympic gold medal. Hindi siya basta-basta nakukuha medal kung saan. Hindi naman ulirang anak award. Diba? Meron naman si Mami Yulo na ulirang magulang award. Diba? Bigay sa akin, pero yung bigay. Sa kanya yung athlete of the year, sinong gusto niya si Mami Pacquiao? Di naman sinabi na magiging athlete of the year ka pag magaling kang magaling kang athlete, syempre naka-gold ka. Tapos nandun ba sa criteria yung nakasabi, dapat maging mabuting anak ka. Aminin na natin, diba? Itong 2024, ang pinakamataas na nagbigay ng karangalan sa sport sa Pilipinas is si Carlos Yulo. Ilang gold ba? Dalawang gold. Dalawang gold na.
ilang dekada na tayong hindi First time naka-gold. tayong, Diba? ano nga eh. Ang unang-unang gold natin si Hidilin, di ba? Oo. First time na nagkaroon ng 2 gold. Diba? Ang Bukod dun Pilipinas. sa kay Hidilin, wala na. Sa men's pa, first time yun sa lalaki. Na dalawa. Diba? First time pati, hindi lang 2. First time. First time talaga yun. Utusin na Olympic gold Dahil medal. kalikot kayo doon sa nagko-question doon, huwag ka masyadong subjective. Maging Huwag kang emotional. Yun. hindi naman in-awardan siya dahil suwal na anak siya. In-awardan siya kasi athlete siya. Meron siyang karangalan sa Pilipinas. Dapat doon sa nagrereklamo, bigyan ka rin ng award eh. Ulirang tanga. Hindi naman. Hindi, yun yung criteria. Criteria mo is athlete. Bakit isasama mo yung pagiging ulirang anak? Pacquiao, nagbigay ng karangalan, naging athlete of the year, wala na akong magagawa roon. Hindi, tsaka 2024 athlete of the year. Pag nanalo si Manny Pacquiao, ito kukwestiyonin ko rin eh. Kasi hindi naman siya lumaban ng tayo. Hindi naman siya hindi naman ako considered na athlete siya noong 2024. Nagbigay ng karangalan sa bansa noong 2024. Athlete of the year nga eh, di ba? Kaya nga nung naging fighter of the year siya, yun yung nag-8th division siya, di ba? Hindi naman sinabing anak of the year. Naging siya, decade, fighter of the decade ba fighter yan? of the decade, oo. Kasi nga, yung ano niya, Ano pa nga si Mayweather eh, nag-petition pa si Mayweather doon eh. So, bigyan na natin yun. Tsaka, it's well-earned. Sabihin na natin, well-earned yun dahil ilan ang kalaban niyang bansa. Oo. Gagaling din yun. Talagang gagaling din. Kasi si Olympic level eh. Olympic level, si Lebron nga nag-third sa Olympic eh. Oo. Di ba? Si Lebron yun ha? Goat yun ha. Goat. I beg to disagree. Goat yun na. Goat. Pero third place siya. Natalo siya ni Ginobili. Sino ba nag-top 1? Anong panahon na yun nung nag-ano kasi si Argentina. Tapos Spain ang runner-up. Then, third ang US. kasi paborito ko si Ginobili. Kaya alam ko yung ano na yun. Tuloy mo. Paras na kami ng buhok ni Ginobili. Logan nung umpisa. Pati si Lebron. Si Lebron na, may buhok uli eh. Hindi, pag ka basta alam ako pa. Sorry, pero I'm still a fan of Jordan. Jordan pa rin ako. Kung sa achievement, sige, bigay mo na kay, basta sa akin si Jordan pa rin. Kahit bigay mo na lahat ng award. Parang kay Lebron. Jordan pa rin ako. You have your goat, I have mine. Oh yes, Jordan pa rin ako kasi batang 90 siguro. Siguro. Nakita ko yung laro ni Jordan, nakita ko laro ni Jordan. Hindi, siguro ang ano ko lang kasi is yung dedication niyang manalo. Siya kasi yung tipong win at all cost. Parang si kahit mamatay pa yung mga kakampi niya. Basta manalo sila, yung team. Ilalaban niya kahit yung bumabalik sa siya. Yung glory, hindi niya sinosolo. Hindi niya sinasabing siya yung sabi nga ni Scottie Pippen, kung ikaw yung pinakamagaling, ba't kailangan mo sabihin ng maraming beses na ikaw yung pinakamagaling? Tsaka ba't mo kailangan sisihin yung mga mga teammate mo. So, yun, sa mga athlete na ganyan, karapatan naman yung SEA Games. Kaya napag-usapan namin yung kasi dati ring athlete to si Reggie. Athlete. Ng badminton, di ba? Badminton yung sinasalihan ni Reggie. Kami ni Patrick, chess. Nagmarathon ako nung college, Baguia. Ako, nag-marathon ako. Mga 10K. Squid Game. Ako 10K lang. Ako, nag-marathon ako Squid Game Season 2. Hindi ko na kasi... tapos yun lang episode 8 lang. Ang diet ng mga kasama ko is tubig, ako, coca. Ganun lang. Nagagalit yung coach ko. So, di ko napatuloy siya talaga. Mga hanggang second year yata yun. Wala mo, bumarathon ka, coke wala. Yun ang pinaka-marathon sa akin eh. Squid Game. Manonood ng palabas. Ako din, nagmo-movie marathon din kami. Pero yung marathon, series. Pero yung marathon. Naawa lang ako doon sa bata talaga. Nung tayo kay Project Nightfall, naawa lang ako. Kasi nakalagay yung pangalan. Wala siya pinalaman eh. Saan wala siyang kalam-alam. Hindi ko alam kung saan nakuha ni
yung Project Nightfall na natulog siya, wala siyang basta nag-video lang siya ng gano'n na... May mga source siya, pero sana kinonfirm niya. Kinonfirm niya, kasi unang-una, nadawit yung bansang Pilipinas. Dinawit mo ba yung bansang Thailand na pinapayagan nila yung minor mag-stay doon ng for... Tsaka pakalusot sa immigration. Ng Thailand. Ang galing mo naman mag-TNT. Tinalo mo pa si Tsaka hindi, parang hindi. Hindi, si yung bago ngayon, yung oo, si Sino ba yan? Si Dolphin? Yung mga magkakapatid, di ba? Oo. Di ba? Sa natawa ko may sabunan yung dalawa niya. Yung American citizen. Oo, di ba? Yung malaming minor yun, nakalusot ng gano'n. Pero yung mga 8 years old ka, hindi ka na. Tsaka hindi. 8 years old ka na doon ka. Nasa airport ka pa, hindi ka man lang nasaway ng doon. Tsaka hindi niya. Parang sinasabi niya, nakalusot siya sa ibig sabihin, yun? Nakalusot sa Pilipinas, nakalusot sa Thailand. Parang sinasabi mo may mga lapses. Ang daming lapses na. Sinasabi mo may lapses yung mga dalawang bansa yun. Oo, kaya nga. Sa Thailand pa, naku po, sobrang higpit dyan sa airport. Ang higpit sa airport ng Thailand. Kasi Checkin ka pa kung anong gender. Male or female, ladyboy. Ladyboy. Pero bilib ako sa Thailand pag talagang pag sa kanila, sinasabi nila ladyboy. Hindi lang yung babae sila na nagpapanggap sila ng gano'n Hindi naman nagpapanggap. Nasabi nila kasi sa kanila, ladyboy is ladyboy. Hindi sila yung dito kasi sa may boy lady ba? Oo. Doon mukha talagang babae pero sinasabi pa nilang ladyboy sila. Dito natawag lang sa galit na galit. Natawag lang ng ma'am. Natawag lang ng sir. Galit na galit. Doon nga sila mismo mukhang babae No, I'm a ladyboy. No, you are girl. Pinipilit pa ng foreign na parang sa lady. No, you are girl. No, I'm a ladyboy. Pero babae yung mukha niya. Yung boss nga lang niya talagang ladyboy. I'm a ladyboy. Naalala ko talaga yung video yun. Naalala ko, speaking of mga sports din. may nakita ko sa sports na nagpalista ang barangay 5K or 8K. Siyempre, doon ako sa 8K. Akala niya ayuda. Yung pala, marathon. Takbo pala yung panran. Panran pala. Kala mo, nasanay ka sa ayuda Nasanay ka kasi sa ayuda. Na 5K. 8K Ayan, takboy mo may 8K. Tumakbo siya. Hindi. Ibayad din yun Tawa ko dun sa nabasa akong post na yun Kala mo, ayudang 8K Pero din talaga sa bata, naawa ako kasi nakalagkat siya. Tsaka parang isipin mo na lang din, para rin yan kay Carlos Yulo na nanalo ka ng gold medal pero ang tumatak is yung sa yung pamilya away nyo ng pamilya nyo. Ito naman, prodigy ka na chess, pero ang kinalat na video, natulog ka sa airport. Kasi ang magiging doon parang... Hindi highlight yung may skill mo. Hinighlight yung nangyari sa'yo. Nangyari. Kasi ang nangyari dapat doon, ang highlight dapat doon, bata pa lang, nasa international na nagko-compete, di ba? Bata pa lang, international na. Yun dapat highlights, hindi yung sinira mo yung highlight na gano'n, ginawa mo. Pinabayaan yung bata. Napaka-imposible wala siyang guardian. May guardian yun. Imposible nga yun Paano nga na ginagaya mo sa inyo, baka sa inyo sa bansa nila pwede yung ganun. Pero sa atin hindi pwede. Hindi makakapasok sa Thailand pa rin. Kaya ngayon yan. May baka doon sa kanila mga local. Baka pwede tayo matulog sa airport. So, i-cap lang natin. Yun nga, maging rin tayo. Responsible tayo sa ilalabas tayo sa social media. Kagaya namin, may disclaimer agad kami sa simula. Tapos pag hindi kami sigurado sa sinasabi namin, ini-inform na rin namin during the ayon dito, yung mga nagsasabi kami ng raw, yun nga yung hint nyo na yun according sa sinabi lang ng iba. Kasi kung talagang knowledge namin yun, kami na mismo yung magsasabi. So, yun, maging responsible tayo. Tapos, doon naman sa mga
nambabash naman kay Carlos Yulo dahil siya yung naging athlete of the year. Diyos ko naman, hiwalay yung pagiging atleta sa pagiging anak. Kung mabuti o masama kang anak, hindi yun counted at hindi yun criteria sa pagiging magaling mong athlete. Di ba? Sabihin na natin, halimbawa, ito nga rin na natatawa ko, isa pa to sa sinasabi nila, si Jordan daw at si LeBron, di ba? Greatest of all time si LeBron kasi mabait siya, marami siyang tinutulungan outside the basketball, ganyan. Mabuti siyang ama. Hindi siya nagkaroon ng ibang asawa, parang ganon. Anong connection nun sa basketball? Di ba? Ang naman yung contribution mo sa basketball, di ba? Yung ka ba? MVP ka ba? All-time assist ka ba? All-time rebound ka ba? Nakuha mo yung o isang quarter, nakuha mo yung nalagpasan mo yung statistics mo, mga ganun. And aminin naman natin, maraming achievements si LeBron sa ganyan. Kaya lang, trophy case pa rin, winnings, lamang pa rin talaga si Jordan. Sa akin, Jordan ako, kahit ano sabihin niya. Basta sabihin, yun din na kasi yung sinasabi ng iba, yung championship daw kasi is team effort. So, napakaswerte naman ni Jordan kasi college pa lang siya, nanalo na siya. Nag-Olympic siya, nanalo siya, dalawang sinasabi nga kasi nila, wala daw kalamang super team si Jordan nung panahon niya. Sila nga yung super. Sila nga yung super team yung ano yun? Justice League, maraming superhero. Hindi, tsaka isa lang naman ang all-star niya, di ba? Si Scottie Pippen lang. Si Rodman, pwede rin. Hindi, si Steve Kerr developing. Hindi, pero hindi sila all-star. Oo, sabihin mong sobrang... Hindi sila kasama sa all-star. Wala silang Bosch, yung 4 na all-star sa isang team, nakasama, wala siyang ganun. Aminin na natin na, yun nga, may naman yung mga tawag doon, may kanya-kanyang criteria per kaya hindi natin po pwedeng tanggalin kay Carlos Yulo yun kasi na-meet niya yung criteria. Ngayon, athlete. Kung sa GOAT debate kasi, wala namang criteria ang GOAT. So kung ang GOAT mo is si LeBron dahil according sa criteria mo, yun ang walang problema. Di GOAT mo si LeBron. Kung GOAT namin si Jordan, kami kasi yung Patrick, parehong si Jordan ng namin. Siguro kasi, unang-una, ang criteria ko, maganda yung sapatos. Sa Amerika, uso nakawan ng Jordan. Uso ninohold ng mga naka-Jordan. Kasi mahal. Pero wala pa akong alam na na-hold up ng naka-Lebron shoes. So, yun. May kanya-kanya tayong criteria and you have to respect the criteria na para lang din yan yung kay Goldwyn nun na yun yung perspective niya, wala tayong magagawa, kanya-kanyang opinion yan. Kasi yung GOAT may kanya-kanyang opinion. Ngayon, kung ang ang criteria is kunyari sabihin natin best anak of the year, tapos nanalo si Carlos Yulo, doon magreklamo ka. Pwede ka mag-react kasi mas mabait po si Reggie anak diyan. Kasi marami namang anak na mas mabait, kagaya ni Sarah Geronimo. So yun lang. Bye-bye. Bye-bye.